Amen? Thou shalt love the Lord. Thou shalt love the Lord. Ayun pa, thy God. Ano bang ibig sabihin ng God? Yan po yung Godhead. Ay, sa iba, hindi naiintindihan yan. Pag sinabing Godhead, ito po'y tumutukoy sa Trinity. Ang Diyos po ay iisa, pero binubuo ng tatlong iba't ibang persona. Amen? Ang Diyos po na sinasabi ng Biblia ay iisa sa pagiging nagkakaisa. Wala ang Ama kung wala ang Anak. Wala ang Anak kung wala ang Holy Spirit. Walang Holy Spirit, wala ang Ama. Wala ang kabuuan kung wala ang tatlo. Kaya tayo nilikha ayon sa kanyang wangis. Bakit? Tayo ay hindi tao kung katawan lang, kung walang kaluluwa at espiritu. Kung ikaw may espiritu lang at walang katawan, di ka rin tao. Pag sinabing tao, dapat ikaw ay tatlo. Kaluluwa, katawan at espiritu. So kung ikaw nagmamahal sa Ama lang, mali ang iyong mensahe. Love the Lord thy God. Hindi ang Ama lamang. Pati ang Anak. Pati ang Espiritu Santo. Kaya iniwala si Kristo, tao lang at hindi Diyos, salang Diyos yan. Salang Diyos yan. Pero ang nakakatuwa sa kanila, salang Diyos, pero active. Tighter. Mahaga. Are you with me? Love the Lord. Love the Lord. Sino ang Lord? Siya yung King of Kings. Siya yung owner ng lahat. Siya yung controller. Mga kapatid, controller. Ano ba yung controller? May nagpapahina at nagpapalakas ng aking sound. Kasi hindi ako may control nito. Yun nandun. Kaya mga kapatid, kung talagang Panginoon mo si Jesus, sino kukontrol sa iyo? Amen? Ano ang nagkukontrol sa iyo? Mahirap sabihin, mahal mo ang Diyos, hindi naman nagkukontrol sa iyo. Are you with me? Amen. O, huwag ka sana makontrol ng mata mo. Makontrol ka ni Kristo. Amen? Love the Lord thy God. Hindi na po tayo magtatagal, mga kapatid. Una, love the Lord thy God is God's words. Love the Lord thy God is God's words. Sabi ng Bible, ibigin nyo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong puso mo. Ito hindi sabi ng pastor. Ito'y hindi salita ni Pastor Eloy. Are you listening? Pakibasa nga uli natin. Para sa Panginoon kayo magalit, hindi sa akin. Salita ko ba ito o salita ng Panginoon? Basahin uli natin. 3 minutes. Actually, sa Bible yan, sa King James, yan po yung red letter. And thou shalt love the Lord thy God. Kinote niya ito sa Deuteronomy chapter 6. Diyos din ang nagsalita doon. Then minention ni Cristo sa New Testament. Ibig sabihin, nagtitibay na ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Ang mensahe ng Old Testament, ang mensahe ng New Testament ay laging ibigin ang Diyos. Hindi itong mensahe ng Pope. Hindi ito mensahe ni Eloy. Hindi ito mensahe ng pare. Hindi ito mensahe ng doktor. Hindi ito mensahe ng konduktor. Ito yung mensahe ng Diyos. Amen. Kaya, kapag hindi mo minamahal ang salita ng Diyos, hindi ka sa Diyos nakikinig. Hindi ito akin. Kaya wag kang magagalit sa akin. Nagsasalita lang ako ng salita ng Diyos. Huwag mong sisisihin ang tagapangaral. Ang sisihin mo, Diyos, o yung sarili mo. Amen? And thou shalt love the Lord, thy God. What kind of love? Yang love dyan ay agape. Ang root word kasi ang ginamit dyan, agapaw. Kasama niya ng siupaw. Agapaw. Ang root word dyan ay agape. Ang agape, pag sinasabing agape, hindi yan filial, hindi yan error. Yan ay divine love.
Ibig sabihin, yung talagang nagmamahal sa Diyos ay may pag-ibig sa Diyos. Mayroong pag-ibig ng Diyos. Kasi hindi pwedeng manggaling sa tao ang agape. Banal na pag-ibig yan. Nasa tao yan, sex lang. Nasa tao ay filial lang, pang-family lang. Alam mo, ang alam ng tao, pag-ibig, pang-pamilya lang ang saklaw. Ayun pang-pera lang ang saklaw, pang-kalayaman lang ang saklaw, pero hindi niya kayang mahalin ng Diyos. Panghuli, bibigay ko yan. And thou shalt love the Lord thy God. What kind of love? With all thy heart. Are we all guilty sa ganyang pag-ibig? Kasi malimit sa atin ang Diyos reserba. Tama ba? Panginoon, susundin kita pag natapos na rin. Ano ang Diyos panghuli? You're wrong. That's God's words. Not mine. Not even yours. Are you with me? Kaya purihin ang Diyos, andito kayo. Doon sa wala, shame on you. Shame on you. Alam mo, purihin kay wala ka. Walang magandang alibay. Walang magandang palusot dyan. Kaya ka wala, you don't love the Lord. Amen? Amen? Ang pastor nyo lang, matindi magdiin ng salita ng Diyos, pero hindi akin yan. Hindi tayo parang basta yayapakan mo lang ang daan, niyayapaw natin. Hindi tayo parang nakain lang, subong na subong din nanguya. Nginunguya natin. Kaya sa pagnguya, doon tayo nabibitalukan. Lalo kung salungat ang ating buhay. Alam mo, kalimitan ng hindi masaya salita ng Diyos, may kasalanang hindi pinagsisisihan. Dahil kung maayos ka, masaya ka. Amen? Maayos ka, hindi masaya ka, kaya nga malungkot ka, hindi ka ayos. At huwag mong sisisihin ang nangangaral dahil hindi ka maayos. Sisihin mo yung sarili mo. Tama? Anong problema mo na ako'y nangangaral yan? At anong problema ko na ako'y nangangaral ito? Wala. At kung hindi na Word of God ang ating pag-aaralan dito, ano? Amen. Magpapabingo na lang tayo dito. Magpaparapol na lang tayo dito. Huwag na itong sabihin, Baptist Church, God is able. Maganda dito yung pugo. Gawin na lang natin itong pugo. Ano? Ayun ang Iglesia ni Cristo, kung mangaral, yabang na yabang, kala may tama. Ay, hindi sila yung nangangaral din sala naman. Ay, ba't dapat tayo dito ilalamya-lamya, ilalong ito'y salita ng Diyos. Amen. Ako'y kahit lang po ako'y nagsisibak. Ako'y nagsisibak. Mas ganadong magsibak kapag ang puluhan at saka yung talim ay hindi naiwail. Ano ba naiwail? Parang ngipin, nandyan, pero nauga. Naiiwail, ang hirap ikain yun. Sala-sala pag napadin, napunta doon. Pag sala doon, hindi, okay, papasok, okay, pawang. Yung iba naman, hindi pa nakain, kawang na. Amen? Ganyan din mga kapatid, ang sarap mangaral na alam mo namang ang salita ng Diyos at ikaw ay swak. Tama ba? Amen. Paano ka papagayo? Bigay ito tumustos, hindi mo alam lagot. Mahirap pong mag-asarol na hiwalay ang puluhan at ang talim. Kaya wag kayong magtaka, bakit ang pastor ang sakit mangaral? Tama ang sinasabi. Bakit? Ang salita ng Diyos at ako, hindi mo magkahiwalay. Naintindihan niyo ba yan? Baka kayo nasasaktan, baka kayo magkahiwalay. Ikaw ay puluhan lang, pero hiwalay ka sa talim. Are you listening? Salamat sa inyong prayer. Wala naman yan sa aking sulat Di nga? Ibig sabihin, sa flow ng pangangaral, ang Holy Spirit talaga naglalagay ng mensahe. Wala naman yan Umisip na ako isang lingkod ko, masasabihin ko pa. Yung pala dito na lang ibibigay sa akin ng Panginoon. Bukod sa nakasulat. Tama ba? Kaya, utang na loob ko,
ang aking mga ipinipreach sa likod ng pulpito, doon siya talagang nagpipray sa akin. Si Spurgeon tinanong, ang kanyang regular attendees weekly, 10,000. 10,000. Si MacArthur ngayon, nasa 10,000 din. Bakit? Pareho sila ng conviction pagdating sa Bible. Kaya isang araw, naniniwala ko baka tayo 10,000 din. Amen? Bibili natin yan. Lalagyan natin ng underground. May logo sa ilalim. May pogo sa ilalim. Ano? Parkingan. Amen? Sarap mangarap habang buhay ka pa sa Diyos. Kahit nangangaral ka naman para sa Panginoon eh. Amen? Ako'y natutuwa. Nagpipray lang ako sa aking mga loved ones. Sana maligtas na nila. May 4 ako dito nakikita lagi. Amen? Magpapatuloy kayo. Ang inyong tito, ang inyong lulo ay hindi na pasama. Ang tawag nila sa kayo papaloy. Ang tawag naman sa kanila pakloy. Amen? Love the Lord thy God is God's words. That's not mine. Are you with me? So, hindi tayo tatagal dyan. Inaas ko lang yung posisyon. Actually, doon sa, tingnan po natin yung cross-reference na yan para patunayan ko sa inyo na ito kinuha sa Deuteronomy. Chapter 6, verse 4 and 6. Tingnan nyo ha. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words, yan, nandiyan na yung words, which I commend thee, alinaw. Ang Diyos talaga nagutos niyan. Are you with me? Ang Diyos. So, brethren, please, if we really belong to God and know Him well, give the best of our strength, of our time, of our days. Are you with me? Dahil sabi ng Diyos, love thy Lord, thy God. Love the Lord, thy God. So, hindi na nagtatagal kasi 6 ito eh. Number 2, pag sinabing love the Lord, thy God, it's not only love the Lord, thy God, is God's words. Love the Lord, thy God, is God's weight. Pastor, ano yun? Ano ba yung weight? Di mag-antay. Yung ba yun? Ano ibig sabihin ng weight? Heavyweight. Overweight. No weight. Low weight. Ha? Ano ibig sabihin? Kasi balikan ko lang yung verse 30. And thou shalt love the Lord thy God. Essence mo yan. Kaya mababalik tayo sa Deuteronomy chapter 6, verse 4. Ito yung command. Tama? Wait. Ano ibig sabihin ng wait? Tayo mahilig sa bulay, dapat naman tayo nagbubulay eh. Kapag ako'y, alam ba, may karpintero sa taas, o mason. Ayaw ibababa, pero itong aking gamit ay iuuna ko na, pwede kang pakisambot. Diga? Pag inihagis ay tanse, walang problema sa palad. Sambot. Ang inihagis ay isang simento ng, natawag niya. Ay, ang lupit niyan, ay awan ko kung pariho ang sambot mo ng tansi at ng supot ng simento, kung pariho. Magkaiba yun. Kaya dapat mga kapatid, iba ang sambot natin sa Diyos kaysa mga bagay ng lupa. Amen. Ito'y mabigat. Alam mo, ihagis siya yung simento galing sa taas. Hindi pwedeng madadala ang kamay mo. Ang lakas mo naman. Hinagis ang alas mo, wala lang, dala ka. Mga kapatid, mahal man Diyos, hindi ka niya madala. Lagi ang nadala sa'yo, sarili mo eh. Kaya kung sabing mahal mo ang Diyos. Bakit? Hindi ka madala ng Diyos. Ang gaan ng Diyos sa'yo eh. Are you listening? Are you listening?
Umimay na kayo hindi masyadong mapagod. Dahil tama naman na sinasabi. Guilty tayo dyan. Ang daming mas pinapriority natin kaysa kay Kristo. Mas maraming tumatay. Tanya, practical ang isipan. Dahil nung makita ko ni Madam, bigay ang bataan. Bakit? Ang bigat ng dating nito. Makadurog ng aking oo. Bakit? May bigat eh. Tangay ang puso eh. Nung may dating ay may bigat. Sa inyo ba, may dumurog na ng puso sa inyo? O, pastor, yung surang-sura ako. Bigat na bigat at punit ang aking puso. Alam mo ang Diyos? Tanya, literally, pag ang tao ay nagmahal, tangay-tangay. Tama si Romel. Tangay ng bata dahil mapagmahal. Tangal ng mga tao sa bilangguan dahil mapagmahal. Di lalo na kung ito may tinangi. Alam mo, lalabsan ito? Tangi. No, ay mapaibig kay Madam Mayo kay hilay buntot niyan. Nakihabol kahit hindi makakalakad. Naabot ko ang kanilang bahay, magpaalam lang sa aking biyanan. Bakit? Kapag mahal ko siya, tangay niya ako. Ba't paglingko, hindi ka tangay ng Diyos? Sinong natangay sa'yo? Kaya mind you, brethren, this is not my words. Kung matuwiran ka ng magagandang katwiran mo, wala kang katwiran sa Diyos. Kaya pray ng Diyos sa mga narito. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga narito. And shame on you, nandali mong mapagtagumpayan ang hadlang. Mahirap mahalin. Mahirap magmahal ang tulad ko. Kalahin may magpapaalam ako sa papa. Sabihanan ko ay magbabreak pa yun. Doon pa lang, hirap na ako eh. Naku, baka alilasing. Kaya sinama ko mga inmired mga ninansyari, kung magalitan man ako, may pampalubag loob. Nagdala ko ng puto. Nagdala ko ng parang bulungan na agad, magpapaalam pa lang. Bakit? Ang matinding hadlang sa akin yung kapansanan ko. Ito lang naman ang asset ko pagpapunta. Pambira. Di ako pumunta na nga sa bahay. Buhat-buhat ako ni Eric. Animal mark pa yata. Napaano yan? Di kahirap ng umimik doon. Ay buhat-buhat pa. Ako'y mamamaalak. Pero may anak na kami dalawa ngayon. Nagsasama na kami. Na minsan muntik na maghiwalay. Pero part yun ng development. Sabi ni Rio, well, di ko nalilimutan, gumaling ka na. Tama? Pero salamat, kami sweetang-sweetang ngayon. Ginuguyam na nga. Amen? Pero mga kapatid, hindi yun basta nangyari. Pero yun yung pag-ibig mo sa tao'y nananaig, na pagtatagumpayan yung mga posibleng hadlang. Ba't wala ka? Ang dali mong mahadlangan pag-ibig mo sa Diyos. Sabi ng attorney, pag may katwiran, matuwid bang mahalin ng Diyos? Ay di, ipaglaban mo. Amen? Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo, baby. Kalahin mo, love life mo, pinaglalaban mo. Tapos yung love life mo kay Kristo, duwag ka. Ano kapatid, hindi tayo nagpapalampas ng oras lang dito. Tatamaan talaga tayo pag tayo sasala-sala. Bakit? Diyos ito eh, Diyos ito. Matuwid ito eh, banal ito. Hindi ito hamak na Diyos. Ang mensahe niya, love the Lord, thy God. What kind of love? With all thy strength, with all thy heart, with all thy soul. Hindi tira-tirahan ng Diyos.
Pag pastor, ako susimba ulit pag walang gagawin. Yun nga magandang ikisasamba, may pinaglaban ka kahit may gagawin. Doon mo talaga napatunayang mahal mo ang Diyos. Ipanglalaban ko, baby. Ano, may hula uli ako. Mamaya ang hapon, wala kaya. Matutupad ba ito o mamamali? Ay, tama ang hula ko sa iba eh. Sabi ko, wala tsak ng marami dito sa linggo. Tama! Pwede na ako magtayo ng kubol. Pinapatawa ko lang kayo, pero dapat masaktan tayo. Walang katumbas ang Diyos na pinamamahal sa atin. Amen? Love the Lord thy God is God's words. Love the Lord thy God is God's wait. To obey is to love dahil ito'y utos. Alam niyo po, ang pag-ibig hindi yan laging damdamin. Ako, pil na pil kung mahal na mahal ko ang Diyos. Pil na pil mo, hindi ka manaalis sa iyong higaan. Ano? Ako, imot na imot. Nakakayamot ka. Ano? Pag ikaw ay blessed na blessed, pero hindi ka makaalis sa iyong tahanan para pumunta ng simbahan, hindi yung pag-ibig. Ang pag-ibig with or without feelings. Obey. Kasi utos eh. Hindi ba sinasabing, ay, hindi ko feel. Hindi. Sumunod ka kahit hindi mo feel. Kasi love is a command. Kaya kahit tinatamad ka, mahal mo ang Diyos, nakasimba ka pa rin. Hindi tayo moody. Are you with me? Parang pastor yata nga ang damdamin ay lahuga ngayon. Ako'y naguguluhan eh. Yan nga magandang patunayan na mahal mo ang Diyos, naguguluhan ka rin, nakakasimba ka pa. Pagdating mo dito, lalo kang maguguluhan. Bakit? Papakinggan mo yung mga lagutok na salita ng Diyos. Masaya ba kayo sa salita ng Diyos? Alam mo, ang salita ng Diyos, nakakasakit, pero nakakasarap. Sabi ni Jeremiah, habang kinakain ko, ang balumbo na yung salita ay mapait, mapakla sa aking bibig, pero nung akin nilulunok ay ang sarap. Ang salita ng Diyos habang pinapakinggan, ang sakit, aray na ko po. Nahuli naman ako, nasermona naman ako, pero pag tinatanggap ang masaya, ang ganda nga pala. Amen? Pwede, paniwala ko maganda. Bakit? Kalahin mo, para nakasumpong ka ng uyaye. Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos. Amen? Masarap ho ba ang Diyos? Mabigat ho ba ang Diyos? Tumatangay ho ba ang Diyos? Tingnan po nung tayo wala kay Kristo. Patulan natin ng Efeso chapter 2, 1-3. Efeso, nung tayo wala pa kay Kristo, sino tumatangay sa atin? Kita ko, pagka nagbabasketball, talagang dapat may practice. Kami nagpa-practice talaga. Pag nagbabasketball. Yung passing na lang, pag hindi ka praktisado ng passing, pag sinambot mo, lagapak. Bakit? Mahina ang pagsalo mo eh. Kaya yung kamay mo, para sinuntok ni Pacquiao, humawan, pirat na ngangilong, nadali pa. Pirat na, nabaga pa. Bakit? Hindi ka praktisado ng pagsambot, ay malakas ang pula siya. Ay mga kapatid, dapat yung weight ng Diyos ay nasasalo natin na natatangay tayo. Parang yung sa barko o yung bangka, meron silang yung parang luna, yung torda, na pangsambot sa hangin. Ang bilis ng takbo ng bangkang yon ay depende kung paanong ang hangin ay malakas ang sambot. Ay mga kapatid, depende sa pagsambot mo sa Diyos ang paglayo mo sa buhay Kristiyano mo. Amen. Amen. Kung ang sambot mo ay Lunes hanggang Sabado at hindi mo masambot ang Linggo, hindi ka uubra. Amen? Tingnan niyo po ang tumatangay dati noon sa atin. Nandiyan po ba kaya? And you had He quickened, who were dead in trespasses and sins. Tayo patay noon. Dahil natin makasalanan. Bet 20, verse 2. Verse 2. Wherein in time past, nung tayo hindi pa naliligtas, ye walk
Tayo nabubuhay ayon sa course na tatakbo of this world. Tayo'y tangay-tangay na kung ano yung gusto ng mundo. Bakit? Ang gusto natin yung mundo, kaya ito ang natangay sa atin. Ay mga kapatid, kung hindi ka madala ni Kristo, iba talaga natangay sa iyo. Huwag kang magsinungaling sa katotohanan. We cannot fool God. Amen? Actions speak louder than our words. Yung visibility ng ating buhay, yan ang ating tayo ng puso. Kung hindi mo kaya paglaban ng Diyos, mahina ang dating ng Diyos. Ganun lang naman yun. Ganun lang ka-practical yun. Tama ba? Bakit kapag ang aking asawa ay may kausap na lalaki at kung makipag-usap ay daete at malapit ang mukha, ba yung sakit sa akin? Bubugawin, huy, bigay makipag-usap. Ipaglalaban ko. Amen? Amen? Gaano mo pinaglalaban ng Diyos sa iyo? Ba't ang lapit-lapit mo sa cellphone, ang layo mo kay Kristo? Ang lapit-lapit mo sa kasalanan, ang lapit mo sa mga bagay ng mundo. Kumusta ang lapit mo kay Kristo? Nakakaabot ho ba? Sa linggo. Sa linggo. Huhulaan ko kayo. Kita ko sa guhit ng aking palad. Wala kayo sa linggo. Amen? Si Job, matindi si Job. Matindi ang pag-ibig ni Job sa Diyos. Talagang tangay-tangay ng Diyos si Job. Amen? Sabi ng Satanas, si Satanas, ang ministry niya iba eh. Ito yung huwag niyong kukunin ministry. Yung manhik manaog sa lupa, sa langit. Anong gagawin? Nagsusumbong? Yung si Job, kaya ya'y tapat sa iyo. Sino ka naman hindi magtatapat sa iyo ay pinagpapala mo? Ba, hindi mo alisin yung kanyang mga pag-aarit, itatakwil ka na yan. Tama ba? Nako, namatay ang kanyang bakahan, namatay ang kanyang tupahan, napatay ang kanyang asno, mga libo yun. Ang isa'y 500 magkakatuwang, di kayo libo din, ay magkatuwang eh. Libo din. Pero, namatay. Sabi ni Job, ako ba'y tatanggap lang naman buti, hindi masama. Sinamba niya ang Diyos. Desperado si Satanas. Maganda sana, sa atin desperado si Satanas. Hindi yung, okay, sabi ko sa iyo, hindi pa nga ikaw nagawa, wala na. Tama? Ay, ito. Ay, sa gagandang lalaki ng kanyang mga anak. Ay, bakit? Inampun ako eh. Sa gagandang babae ng kanyang mga anak. Bakit hindi mo yung pagpapatayin? Aywan ko lang kung sasamba pa yan. Matakot kayo sa hamon ni Satanas. Amen? Kaya ang safe, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Sana mas hindi ka tangay ng iyong ari-arian. Hindi ka tangay ultimo ng iyong anak. Ang sakit niyan pag pinakalma ng Panginoon. Brother Rane. Paano pag pinakalma si Ando? Wali pa yung nag-full time. Kanina lang ay kausap kita. Mapanglaw. Pinakalma. Hindi isa, brother, 10 ang bigat na pag-uwi mo ng bahay, 10 kabaong, puro anak mo. Ay kamamatay laan ng hayupan mo. Alam mo bakit? Pinatunayan ni Job na mas may tangay sa kanya ay Diyos, hindi yung kanyang anak. Bay, talaga si Satanas hindi pa nasisiyahan. Pogi kaya si Job eh. Kaya ako yung natatakot. Ba ako subukan? Pogi si Job. Brother Romel, matakot ka. Ba't hindi mo bigyan niya ng sakit? Nang langay ay buhat talampakan hanggang ulo. Itatakwil ka niya. Nagkasakit siya ng pigsa. Hanggang tuktok. Hanggang talampakan. Ano ba kanyang hinigan? Yung abo
ng pinagsunugan. Bakit? Ayun nga may pigsa sa puwet. Ang hirap umupo. Kahit pakutsyon, ay pagyumugyog. Kaya kanyang gustong higaan, yung nalubog. Abo, bakit? Nagnanaknak sugat. Pero sabi niya, tatanggap lang ba ako ng mabuti at hindi masama? Yun ang tunay talaga ang Diyos ang may bigat. Tayo minsan, madaling magsalitang mahal natin ang Diyos eh. Paano pag ikay naando na? Amen? Ulan pa lang eh, wala na eh. Pastor, naulan. Kaya nga kayo nagbigay ng mensahe, hindi ko lang nailagay ng linggo eh, ng Sabado. Eh, ano kung naulan? Amen? Kumusta ho tayo? May bigat ba ang Diyos? Ito ba'y nakatatangay pa ng ating buhay? Pagpangailangan pera, dala-dala. Pagpangangailangan kalusugan, dala-dala. Pero kailan ka nadala ng iyong pangangailangan sa Diyos? Hindi pa yan. Yung kanyang mga kaibigan. At ito pa malupit. Si Mrs. Hope. Alam ba kung bakit galit na galit si Mrs. Hope? Bakit? Hindi makatabi. Bakit? Ang sangsang ng amoy. Ikaw ka naman yung may sugat mula paa hanggang ulo. Di ang sangsang ng amoy. Ano sabi ni Mrs. Hope? Ikaw kayo may mananatili pa ng pagtatapat sa Diyos, itakwil mo na yan. Tama ba? Kaya salamat sa mga asawa na ikaw ay hinihila pa rin maglingkod sa Diyos. Yan ang magandang asawa. Hindi ka lang mahal pag maginhawa. Maging sa panahon ng pagsubok, mahal ka pa rin. Amen? Hindi yung mahal ka lang dahil mayroong ibinibigay na sweldo. Paano kung wala nga? Are you listening? Amen? Ang bihira. Kumusta ang Diyos sa atin? Love the Lord thy God is God's words. Love the Lord thy God is God's wit. Then love the Lord thy God is God's wisdom. Amen. Ibig sabihin, pag mahal mo ang Diyos, hindi ka bubo. Amen. Sa Diyos, hindi ang matalino yung nakagraduate ng kung ano-ano. Sa Diyos, ang matalino, yung mahal ang Diyos. Bago basahin yung 28 to 32, actually, ang context ito, kukwento ko na lang. Ang Panginoong Sus ay sinusukol ng mga bulaang guro dito. Hinuhuli siya sa pananalita. Isa sa kanya nakausap, tunay nga bagang may pagkabuhay na mag-uli? Hindi totoo yan. Bakit? Sa amin, merong isang babae, naging asawa ng isang lalaki, 7 lalaki. Bakit? Ganun yung pangyayari. Ito tatandaan ninyo, hindi, pwedeng kasing ganyan kwento lang. Pero hinaya mapasulat ng Diyos para lang may masabi. Tayo minsan may mga sinasabing gusto lang masabi. Ngayon, ito ni sa amin, may isang babae na naging asawa ng 7 lalaki. Ang kanyang context, tinatanong niya yung resurrection. Ganito, halimbawa, si Glyza, nagkaasawa ng 7 lalaki. Bakit? Nung ikasal, yung unang asawa ni Glyza, nung ibigay ang oo, nahimatay, patay agad. Sa ganda ni Glyza, nung sumagot ng oo yan hindi kinaya yung bigat. Patay. Yung iba naman, magkikiss the bride pa lamang, gaganda hanggat yung 7 lalaki ay kanyang naging asawa, ang tanong nila, sino ang asawa niyo pagkadating sa langit? Hinuhuli ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, kayong mga maas, hindi nyo naiintindihan ang kasulatan. Hindi nyo ba alam pagdating sa langit, katulad ala ng mga anghel, wala doong pag-aasawahan. Full of wisdom. Amen. Ang Panginoon, dumating naman isang Pariseo, Panginoon, hinuhuli-uli siya. Matuwid bagang magbuwis kay Cesar? Sabi na Panginoon, pahingi ako ng pera. Ako bibili ng Coke. May Coke na kaya, no? Okay. Binigay sa kanya yung coins. Pinakita. Kaninong larawan ito? Kay Cesar. Kung ganon, ibigay mo kay Cesar, ang kay Cesar. Ang sa Diyos, ay sa Diyos.
Napapatahimik ang galing ng Panginoong Jesus. Anong sasabihin ko sa'yo? Ang Diyos ay hindi mahina pagdating sa kalaman. Kaya sabihin niya, love the Lord thy God, that is full of wisdom. Ang huli nagtanong dito, alin ang unang kautusan? Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos. Sabi ng Pariseo, ang galing mo, Panginoon. Tama ang sagot mo. Napatahimik yung kanyang mga kalaban dahil lang karunungan. Ngayon, itong marunong na itinagsalita, love the Lord thy God. Amen? Tama ba? At di kayo mas lalo. Kaya nga, naniniwala kayo sa teacher nyo, nangungupila naman yung sa Google. Tama ba? Oo. Kaya nga, naniniwala sa abon. Praktisado na yun ang pagsasalita. Ito, pag ginamit mo, tanggal ang putok mo. Napaniwala ka na baka isbihasa na yon. Pero hiram lang ang karunungan. Pero si Kristo, siya mismo yung marunong. Kaya hindi ka mangmang pag inuuna mo ang Diyos. Kinasimba sa linggo, ang daming hadlang, nauna mo pa rin. You're wise. Love the Lord thy God is God's wisdom. Are you with me? Tama ba? Maliwanag ko ba? Ang Panginoon natin ay marunong sa lahat. Alam niya ang walang hanggan sa walang hanggan. Bawat detalye na nangyari sa nakaraan at kasalukuyan at sa darating. Yan ang Diyos na nagsalitang love the Lord thy God. Hindi natin hihigitan siya sa alam. Ay, paano? Pag ako'y sumimba, magaling at ikay makasimba, pati ikay buhay pa. Ang problemahin mo, kung hindi ka na makakasimba dahil kinuha ng Diyos ang buhay mo. Kaya magmamarunong pa sa Diyos. This is not your words. And this is not your wisdom. Since it is God's words, it is God's wisdom. Your part is just to follow. Trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Alam mo kung bakit malungkot ka ngayon? Para kang tikuing manok. Nabubuhay ka sa mali. Iginigiit mo ang iyo. Ang masarap yung kaayon mo ang Diyos, hindi ka salungat. Tiga? Sige nga, bumuhat ka na. Babatuin ka ng isang sakong simento. Sige nga, labanan mo yon. Ulo ang aking tatapat. Matigas ang aking leg. Patay ka. Huwag mong labanan ng Diyos. Patay ka. Hindi mo kaya ang bigat ng Diyos. Are you with me? Amen? Hindi ka giginhawa. Para ang sungisipa sa dulo ng sibat. Sa mensahe pa nga lang, hindi ka nagiginhawa eh. Tama? Are you listening? Are you sleeping? Or are you listening? Number 1, love the Lord thy God is God's words. Love the Lord thy God is God's weight. Love the Lord thy God is God's wisdom. Love the Lord thy God is God's worthiness. Amen? Mensahe natin ng linggo, worthy is the Lamb. To receive power, riches, strength, etc. Mas karapat-dapat ang Panginoong mahalin. Mami, mahalin mo si Jesus kaysa sa akin. Pag ako'y mali, may lisensya kang ako'y sabihan. Dahil mas mahal mo si Jesus kaysa sa akin. Vice versa. Mas mahal ko si Jesus kaysa sa iyo. Kaya pag mali ka, pwede kita ring sabihan. Alam nyo, kayo, wag ko kayong walang pakialaman. Pag ang mali, hindi nyo nitutuwid, dadalhin kayo niyang palayo kay Kristo. Ay, mahal ko siya, hindi ko siya pwedeng sawayin. Patay ka. Diyos-Diyosa na yan. Amen? Amen. Kaya sabi ng Panginoon, ang sino mang umiibig sa akin, nangigit sa kanyang ina, sa kanyang ama, sa kanyang kapatid, sa kanyang asawa, sa kanyang pag-aari, ay hindi karapat-dapat maging alagad ko. Amen.
Ang Diyos ay hindi tira-tirahan. Ang Diyos ay karapat-dapat. Ang pagkapatas ay di una ang tao, kundi ang Diyos. Ano ba ang balanseng buhay? Una ang Diyos. Yan ang sistema ng Diyos. Ang siso ng Diyos para timbang, mas una siya, mas mabigat siya. Hindi ikaw. Hindi ang tao. Bakit? May Diyos na, wala pa ang tao. Maliwanag ko ba yan? Yan may paalaala na lang eh. Yan may paalaala na lang eh. Atin na lang ang maalaala dapat. Okay? Praise the Lord. Magandang balita. Maganda pala yung galing patas. Madali. Pero nakukuha niyo ba ang mensahe? Mga kapatid, love the Lord thy God is God's worthiness. Dahil siya ay Diyos. Una siya sa ating buhay. Sabi, love the Lord with all your, ano nga sabi talata? Dapat ito eh. Verse 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Brother Roel, sino kayang iyong nililinga-linga dyan? Brother Eric, nasaan si Eric? Hindi kita makita. Lagi hindi kita makita. Tumawa ka nga dyan. Sino ba yung nililinga? Hindi bawal yan. Sabi nga ng Panginoon, humayo kayo at magpakarami. If we cannot win them, produce them. Ang ating Great Commission ay Genesis chapter 1, hindi Matthew 28. But sabi, kung magmamahal ka, unahin mong mahalin ang Diyos. Ay, kayo mga young people, taga-Balite, ha, wag muna kayo manliligaw. Pag kayo nanligaw, kayo'y ligaw. Hanggat nag-aaral pa, walang ligaw-ligaw. Patanghur-tanghur na lang muna. Yung ang ganda ganun. Ipag-pray mo na lang muna. Amen? Ang pogi ka na yun. Gustong-gusto ko siya. Patay ka. Sala ka sa Bible. Amen? Hanggat nag-aaral ka. Hanggat umaasa ka pa sa iyong baon. Hanggat umaasa ka pa sa iyong pagkain, wala ka pang karapatang umibig. At ang pinakamaganda ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. Ang bihira, kasar pala talagang mahalin ng Diyos. Nauna. Binubulay-bulay ko nga kayong buhay kung hindi ako inabot ng biyaya ng Diyos, Brother Sirio. Ay sa magsusugal kong ito. Sa maninigar kong ito, pihong ako'y lasinggiro din. Pihong ako'y dala-dalahan lagi ng tatay doon. Problema akong malaki doon. Hindi nga, sa Balete, kung hindi ako inabot ng biyaya ng Diyos. Bawi namamalimos, naninigarilyo, walang makakagusto. Walang asawa, lahat ay nabaliktad eh. Dahil ang kadakilaan ng kabutihan ng Panginoon. Tama ba? Si Eric magnanakaw ng langka, ng may langka. Ngayon, cellphone na lang. Hindi, biro lang. Siya yung nanakawan ng cellphone pero hindi siya nagnanakaw. Kasi may CCTV. Okay. Si Robert, pala mahilig sa di ka, sa kanya ko rin mo napakinggan na eh. Kaso pag ka na, ang bihira, nangungwarto sa bakla. Ano kahit kayong wala, kung wala si Kristo, paano na tayo? Mga kapatid, dapat siya ang first sa atin. Kayo nakakuha na mapapangasawa dito. Lalo kayo magpasalamat kay Kristo. Dahil kung wala Kristo, wala kang naibigan. Dahil kung hindi rin nakakilala kay Kristo, naku, butangera yan. Ang lakas ng putok niyan. Pero dahil kay Kristo, you have your wife, you have your husband, you have your family, you have your church, you have everything. Why? Because of Christ. So that's why, love the Lord with all thy heart. Amen? Kaya mga kapatid, wag ho nating payagan na may kaagaw ang Diyos sa ating puso. Hindi man mahal yan magmahal, una lang siya, Brother Rani. Mawawala ang iyong ningning. Magiging kulimlim. Pag inuna mo siya.
Unahin mo siya and ningning will follow. Amen? Kaya mga binata dito, gusto ba makakita ng pogi? Pero tiyakin mo, lalaki ka. Babae ka pala. Amen? Magsikap ka kay Kristo. Unahin mo si Kristo. Sa pera mo, unahin mo si Kristo, mag-tithes and offering ka. Amen? Huwag mong isiping giginhawa at gagaling ang buhay mo na nagnanakaw ka kay Kristo. Hindi pwede. Bible yan eh. Bible yan eh. Masasaktan naman kayo. Kung ginagawa ganin nyo, di hindi na kayo masasaktan. Alam mo tayo nasasaktan, din natin ginagawa eh. Kaya sabihin ko siya, kung ginagawa mo, lakas ang amen mo. Abot tramo. Amen? With all thy soul. Ano ba ang soul? That is self. Mas mahal mo dapat ang Diyos kaysa sarili mo. Naku, tinatagihawat na ako sa kaso sa winning. Bakit? Dati ka may lugar pa. Totoo, napaka-self-conscious mo naman. May kayo nagsasabong, na pagtamaan ng tari, walang pakiala. Kasi gusto yung ginagawa eh. Nung tuklungan, hindi mo na ako nakakasayaw. Ako'y nakatanghor lang doon sa bintana. Kala mo, kadalawang araw ako doon, bispira sa kasagsagan ng umaga hanggang hapon, iihilang ako, dadalawang araw pagkain. Nakadalawang araw ako doon. Nakatanghor lang doon, nagsasayawan. Nagdadasal. Ay gusto ko eh. Hindi ko alintahan ang antok. Hindi ko alintahan ang pagod. Bakit? Gusto ko eh. Ba't wala ka dito? Hindi mo gusto eh. Yan ang problema mo. Ba't hindi mo gusto ang Diyos? Ibig sabihin, may mas maganda pa sa iyo sa Diyos. Yan ang problema mo. Malaking problema talaga yan. Are you with me? Amen. Love the Lord thy God. It's God's worthiness. He is worthy to love with all our hearts, with all our soul, and with all our strength. Kaya mga kabataan, wag lang puro laro, simba. Hayaan niyo po ang inyong kabataan, kasagsagan, kalakasan. Kumbaga sa kambing ay bisirong kambing, bisirong baka, paltok ka ng paltok doon. Si Jingwil nga ay nasungasog. Dati, sira ang aking bike, sira ang interior, ay papagawa natin. Dahil iisang anak, bawat daing may dating. 200 plus, nasira. So, okay nandun, kasi pagtanghali, talagang ang likod ko, hindi na makatagal. Ngayon, naantak na eh. Mamaya, pagkatapos ko, hihiga na doon. Nakatulog ako. Iniwan ko naggagawaan yung mga yan ng bike. Nakatulog ako. Nagising ako yung alas 3. Hinahanap ko si Utoy, wala. Yung pala, tulog din, sa kwarto ng tatay. Nakatulog daw, sabi, hindi ko alam kung totoo. Yung pala, galing doon sa Ilaya. Pupunta, at yung sa kasabik kang gamitin ng bike, nagtagilid. Pasaan garne. Ay, abot-abot naman na, sorry daddy, hindi ako nagpaalam. Ngaling-ngaling ko na si Pain eh. Pinigil ko lang ang sarili ko. Yan Utoy, yan nangyayari pag hindi nagpapaalam. Ano? Kasi bata eh. Talagang kalaksan. Sabi dati, ako'y magbabik uli. Kabila naman. Binubiro ako, dati yung kabila naman. Alam, binibiro na ako ng ganon. Bakit? Kalaksan eh. Kalaksan eh. Sana inyong kalaksan, gugulin nyo hindi lang sa bike. Hindi sa basketball. Hindi sa pagpasok. Gugulin nyo sa paglilingkod sa Panginoon. Love the Lord with all thy strength. Amen? Kaya mga taga-Balete, mga pinsan, mga pamangkin ko, mga apo ko, tuloy lang kayo. Hanggat may pamasahe kami. Libre nyo pamasahe. Kaya kayo, galing-galingan nyo. Amen? Nakakaintindihan ba tayo? Kaya ba'y masaya ngayon? Then number 5. Love the Lord thy God is God's way of blessing. Tama ba? Tingnan po natin ang cross-reference yan. Doon tayo tumakbo. Deuteronomy chapter 6, verse 2. That thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou and thy son, and thy son's son,
all the days of thy life, and that days may be prolonged. Blessing po yan. Gusto nyo ba humaba yung buhay? Hindi yan sa laki ng tainga. Ano pag malalaki daw ang tainga, mahaba daw ang buhay. Bigay may sundalo, pinagbaril ng baril, lit-lit ng tainga, hindi pa namamatay. At yung tanong may iba, pag birthday, huwag kagayatin ang pansit. Hindi ho din ang haba ng buhay. Nasa pagsunod sa Diyos. Lalo kayong may mga commitment sa ban, hindi pa kayo kukunin ng Panginoon. Bakit? Hindi pa bayad yan. Amen? Kaya kayo may mga pangako sa Diyos, Lord, ako'y maglilingkod sa iyo. Akin ang mga poste ng second floor. Pagtuto ka sa puso mo, bibigyan ka ng trabaho ng Diyos, hindi ka pa niya kukunin. Bakit? Hindi mo pa nagagawa yung poste. Kaya ako sa iyo, gusto mong mabang buhay, mangako ka na agad ng marami. Iingatan ka ng Diyos. Pero ikaw, walang pakialam sa madadali ka. Bakit? Ay, may ibubuhay pa dyan. Ikaw na may... Tama ba? Nahaba ang buhay ng nangangarap maglingkod sa Diyos. Ayun ang sabi eh. At saka tingnan niyo po, sabi ng Bible. Tingnan niyo po sabi. Verse 24. Verse 24. Nandiyan po ba kayo? And the Lord commanded us to all these statutes to fear the Lord our God for our good. For our good. Hanggang saan? Always. Mga kapatid, mahalin mo ang Diyos, ikaw ay mapapabuti. Hindi ka mapapasama. Amen. Ako na lang ang magsasabi, mga kapatid. Ako'y inabot ng Diyos ng kanyang mensahe way back 1986. Ako'y 16 years old noon. Ngayon ako'y 19 years old na. Hindi ko nakitang pinabayaan ako ng Panginoon. Sabi ng Bible, ang nakita ko, na ako'y naging bata at ngayon matanda na, hindi ko nakitang pinabayaan ng Panginoon ang matuwid, ni na malimos ng tinapay. Hindi ka mapapasama kung mamahalin mo ang Diyos. This is for our good, always. God is good. God is good. All the time. Do you experience that? Baka puro, God is good all the time. God is good all the time. Ganyan ka lamang, pero hindi mo nararanasan. Why? Hindi mo siya sinusunod. Love the Lord and you will see how God good is. Nakakatuwa ang Panginoon. Kalahin mo yan. Hindi niyo ba napapansin na lagi kong ipinupost ang mga workers natin? Madidiscern mo ako. Tuwa ako. Bakit? Nag-iisa lang naman ako na pumunta dito, pero ngayon ang dami ng manggagawa. May lumabas na. May mga involved pa, mga Sunday school teachers, assistant teachers, meron pa tayong gumagawa ng background. Nakakatuwa yan. Kung ikaw ay nagsimula at ganun ka pinagpala ng Panginoon, nakakatuwa yun. Bakit? I love the Lord. I love the Lord. Kaya nga, pag may maling aral at papanis, pag hindi tayo nagpanagpo, talaga ako'y makikipagtulig saan sa iyo. Bakit? Hindi ko papabayaan na manahig na si Kristo ay tao lang. Na ang church ay hindi binubuo ng mga tao ligtas. Kaya kong ipaglaban. Bakit? Mahal ko yung totoo. If you will love the Lord will bless you. But warn. May warning din naman. Tingnan niyo po, verse 10 hanggang 13. Kasi given na po, pag minahal mo ang Diyos, pagpapalain ka niya. Sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But mind you lang, kayo mga estudyante, are you listening? Pinag-pray ka ng Panginoon, grade 4 pa lang. In fact, pinaglilihi ka pa lang. Nag-asawa pa lang yung mga ina. Nasa ilalim ka ng pangangalaga ng pastor mo. Pinag-pray ka. Sana, pag ikay nakagraduate, nagkatrabaho. Kung kailan nagkatrabaho ka, saka ka nag-backslide, hindi ka na nakikita sa church. Mga kapatid, ang blessing ay blessing, pero may warning. Ano ang warning? Ano ang sabi ng talata? Natin yung verse 10. Verse 10. Siya, pakibilis na. And it shall be, when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob,
to give thee great and goodly cities, which thou builded not, and houses full of all good things, which thou fillest not, and wells dig, which thou diggest not, vineyards and olive trees, which thou plantest not, when thou shalt have eaten and be full. This is the warning. Then beware. Are you with me? Pinag-pray ka, estudyante ka pa. Inihandog ka pa ng pastor mo. Amen? Nagpapapray ka, nasaan ang karunungan sa school. Nakagraduate ka, nagkatrabaho ka, nung sumisweldo ka na, backslider na. Ang masama pa nito, nagka-boyfriend ng unbeliever. Nagka-girlfriend ng unbeliever. Kaya sabi ng awit, ako ang nagtanim, ako ang nagbayo, ako ang nagsaing. Subalit ng maluto ay iba ang lumamon. Mapala din naman ang sino mang nakalamon. Lubos na nasiyahan, walang pagod ni katiting. Yan ang tunay na nangyari sa akin. Ang minsang magtanim, magbayo at magsaing. Marahil din naman kayo'y maninindin sa naranasan kong hindi sukat akalain. Nagtanim ako. Ako ang nagbayo, ako ang nagsaing, ngunit nilimot mo. Nagdurusa ng labis ang puso ko, nagdaramdam sa kasawi ang natamo. Walain mo, matapos kang pagpuyatan, pangaralan, tapos jablo lang pala may kinabang sa iyo. Ay pwedeng may kasunod yan, napakasakit, Kuya Eddie. Alam, nakakabuo tayo ng kanta, puro kasawian. At totoo yan. Totoo yan. Are you with me? Itong warning, kayong mga pinagpala, kayo nakapasa na ng college, kayo may mga pinasapan ng board exam, kayo nagkatrabaho na, warning! Beware. Lest thou forget the Lord. Ba, magaling pa ng estudyante, nakakasimba lagi. Magaling pa nung wala ay nakakasimba lagi. Bakit ka kung kailan nagkaroon, saka wala? Mas lalo mo dapat minamahal ang Diyos dahil binigyan ka niya. Bakit ka kung kailan wala, masipag ka, nung meron, wala ka? Ako ang nagtanim. Ako ang nagbayo. Ngunit jablo, nakikinabang sa'yo. Hindi ko gusto yan. Hindi ako sa jablo. Ay, kung hindi mo gusto ang Diyos, gusto mo ang jablo. Ganyan lang naman yun eh. Kung ayaw sa kaliwa, di sa kanan. Ayaw mo sa puti, di sa dilim. Maliwanag ba yan? Beware, graduates. Graduates, professional. Doon sa binibigyan ng pagpapala ng Diyos. Beware. Ang pagpapala, patunay lang, inuuna natin siya. Pero hanggat hindi ka patapos, beware. Beware. Amen? Bakit? Then beware, lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt. Baka makalimutan mong iniligtas ka lang ng Diyos. Amen? Tayo inalis sa lusak ng kasalanan ng pinunoy pero symbolize, emblem of Satan. Pero ngayon, inilipat na tayo sa kanyang kaharian. Praise the Lord. From the house of bondage. Then verse 13. Andiyan pa ba kayo? Nakakalungkot kung kailan nagkaroon, saka tumupal. Ano tawag dito? Tumumar. Alam mo, kapag ikinagkakaroon, lalo ka nagpapasalamat. Lalong pinag-iigi ang Diyos. Hindi kung kailan nagkaroon sa ano, wala. Ay magaling pang wala at naandito. Makita natin talaga ang Diyos ang ating yaman. Hindi ang bagay ng lupa. Si Job na patunayan yan. Meron nung wala, inuuna ang Diyos. Tayo nung wala, inuuna ang Diyos. Nung meron, nawala na ang Diyos. Ay problema yan. Ang sabi ng Bible, love the Lord thy God. Thou shalt fear the Lord thy God and serve Him. And serve Him. You cannot say, I love you, Lord, without serving the Lord. And shall swear by His name. Yan nga, dami nangangako. Baka graduate lang ako, pastor. Tumama lang ako.
Hindi ko kailangan yung tama mo. Alam sa totoo na mga batid, huwag kayong masasaktan sa akin. Hindi ho nakakatuwa na pakinggan. Ito'y sa Panginoon. Kung yan naman ay hadlang sa iyo sa Panginoon. Don't sangkalan His name. Ang sabi ni Saul, ang sabi ni Samuel kay Saul, patayin mo ang lahat ng Amalekites. Huwag kang magtitira. Kahit batang sumususo, pati yung sinususukan, patayin mo na rin. Sumunod si Saul. Pero ang hindi alam ni Saul, si Samuel unang kinakausap ng Diyos. Hindi sumunod si Saul. Hindi pa nagre-report si Saul, may sinabi ng Diyos. Hindi sumunod si Saul. Itinira niya ang mga gandang hayop, pati si Agag. Dahil ni Agag, naging ogag. Are you with me? Eh, nung magsalubong na, preacher, man of God, mission accomplished. Pero sabi ni Samuel, ano yung nag-aaga ka ngayon? Yan, itinira para ihandog sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, to obey is better than sacrifice. Maganda ang plano natin kung yan ay nauuna pa rin ng Panginoon. Amen. Alam mo, ang ating giving ay hindi panapal ng ating kulang. Yan ay handog sa Panginoon. Amen. Masakit yan. Pero totoo yan. Hindi ako naandito para magsalita ng gusto nyo lang. Ako ay narito para magsalita ng salita ng Panginoon. Amen? Thou shalt fear the Lord thy God. Beware and serve Him and shalt swear by His name. Tuloy natin. Hanggang saan ba yan? Hanggang saan ba yung sinabi ko yan? Hanggang 13 lang. Then last. Love the Lord thy God is not only God's words, God's way, God's wisdom, God's worthiness, God's way of blessing. And then, lastly, love the Lord thy God is God's work. Alam mo sa totoo na, walang kayang magmahal sa Diyos hanggat hindi mo na ang Diyos ang gumagawa. Kaya matakot tayo kung hindi natin mamahal ang Diyos. Tayo magbulay. Alam mo, ako yung lalamig din, pero ang sinasaliksik ko agad ay relasyon ko sa Diyos. Panginoon, ba't ako'y malayo sa iyo? Ba't ako'y malamig sa iyo? Ako'y iyong anak. Ba't ako'y ganito? Parang kayo nabubuhay ng, ang layo-layo ko na. Mukha lang ako malapit. Pero in reality, hindi. Alam mo naman na sarili natin, di ka? Kung talagang alaman mong anak ka ng Diyos, magsisi tayo. I have somewhat against thee, thou hast left thy first love. Why? Ang ginamit diyang love ay agape. Agape yan. Yan ay nag-origin sa Diyos, hindi nag-origin yan sa tao. Kaya if you have been loved by God, you will learn to love Him. Love begets love. Tama ba? Kaya kung talagang ikaw ay minahal ng Diyos, mamahalin mo siya. Ano ba yung gripo na kinakaon? Alam mo ba Kuya Boy yun? Kasi mayroong tungga na tumangkay, wala kang makuha. Ang ginagawa mo, kumuha ka ng isang tabong tubig at ibinuhos mo sa kamo, ginagayan. Yung tubig na yun ang kumaon ng tubig. Palabas. Mga kapatid, kung hindi ka minahal muna ng Diyos, walang lalabas na pag-ibig sa iyo. Are you with me? Ang mahal mo'y sarili lang, pamilya lang, mga bagay ng lupa. Kaya, search yourself. 30 verse 6. Diyan na lang ako magtatapos. 30 verse 6.
ng Deuteronomy. Ano sabi ng Bible? And the Lord thy God will circumcise thine heart and the heart of thy seed to love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, and thou mayest live. Before Israelites learn to love the Lord, God first will circumcise their heart. Hanggat hindi natutuloy ang iyong puso, hanggat hindi ka ipinapanganak na muli, hanggat walang tunay na paggawa ang puso sa iyong ang Diyos sa iyong puso, lula ka na pag-usapan na mahalin ang Diyos. Samantalang pag talaga ikaw ay anak ng Diyos, bunga yan ng Holy Spirit. And the fruit of the Spirit is love. Amen. Amen. Naintindihan niyo ba yan? Kaya hindi na mahirap sa iyo. Sabi mo, ang mga taga-baliti nga, sila daw ay kung kailan malungkot pag-aalis na. Mas malungkot sila pag Sabado na. Sila ay sabik na agad mag-Sabado. Bakit? Gusto nila na dito na agad. Pag nabaptize na, hindi na. Sana hanggang sa mabautismuhan kayo, ganun ang inyong puso sa Diyos. At aalagaan ninyo ang inyong puso, maraming dumadaya dyan. Guard our hearts. For it is the fountain of life. Ingatan. Baka si sister ang nagdadala sa iyo. Walang problema dyan, pero mahinang tumanga yan. Mahinang tumanga yan. Pag kayo may 3 anak na, iba na uli natangay sa iyo. Pero pag Diyos tumangay sa iyo, hanggang mamatay ka. Amen? Maliwanag ko ba? Tayo manalangin. Pagpala namin yung Diyos, maliwanag po yung mga salita. This is not my words.